natin, I told you about the 4 types of prayer, 4 kinds of prayers, no? Yung una is adoration, worship, no? And second is thanksgiving. The third is penance or repentance. And then the fourth, finally, is petition. Ngayon, nandito tayo sa una, itong ginawa nitong sa gospel natin ngayon, yung parable ni Jesus, yung kwento niya, that there are 2 men nandoon sa temple praying. Ang isa sa kanila, Pharisee. Itong mga Hudiyo, ang pagkaalam talaga nila, ang mga Pariseyo, matitino. Ang mga Pariseyo ay mababait. Kasi paladasal sila eh. Nakikita sila sa kalye, nagdadasal, no? At kung saan-saan pa, lalo na sa templo. Pero of course, hindi nila alam kung ano yung pinagdarasal nitong mga Pariseyo. Si Lord alam. Kasi sa Kanya naman lahat na ina-address ang dasal. At alam niya lahat. Lahat ng iniisip ng tao, alam niya. Kahit iniisip pa lang. At meron ding isang tax collector. Sa mga Hudyo, ang tax collector ay masasamang tao. So, nandito yung 2 klase ng tao. Yung mabuti, o kaya akala mabuti, mukhang mabait, at yung isang tax collector na masama, o mukhang masama. Hindi natin ma-judge sila. No? Sabagat si Lord lang ang maghuhusga sa kanila. Kaya sabi kong, hindi natin sila ma-judge kasi may mga Pariseyo din na mabait. May Pariseyo na na-convert ng ating Panginoon. Nicodemus, for example, si Gamaliel, at ang pinakaano sa lahat sikat, Saul. Si Saul, siya si Saint Paul. Pariseyo si Saint Paul. At sa tax collector, meron namang mababait na tax collector. Nako-convert din, nako-convert. Nagiging mabait. Ang isa na dyan ay si Zacchaeus. Alala niyo yung kwento ni Zacchaeus? Cheap tax collector siya. Kung cheap ka, lalong galit ang tao sa iyo. No? Mas malakas kumita yan. Mas malakas mangurakot yan. Bagang ganun. At yung isa naman, si Mateo. Si Mateo, ang nagsulat ng gospel, no? Isa sa mga writer ng gospel, is also a tax collector. At most probably, may mga sumunod pa sa kanila na hindi na siguro na pangalanan. Hindi na na-include sa libro ng New Testament o Old Testament. Hindi na. So, marami pang ganoon. So, hindi natin masasabi talaga masama sila eh. Kasi, yun ang branded na sila ng mga tao na ganoon at that time. Pariseyo, mababait. Tax collector, masasama. Pero hindi natin alam, no? Pwedeng magbago kasi. Yun ang pwedeng magbago. So, itong dalawang ito, tax collector, ayun, pinakita ni Jesus yung isang tax collector na hindi talagang mabait. Dasal-dasalan lang ang ginagawa. Kaya ito, makakarating lang sa langit-langitan lang. Hindi sa totoong langit. Dasal-dasalan. Bakit? Anong pagkakamali niya? Ang ganda ng simula niya, nagpasalamat siya sa Diyos. Tapos, yung susunod, mga papuri. Hindi sa Diyos, sa sarili. Papuri niya sa sarili niya. At dinagdagan pa niya, may added bat pa. Ano yun? Binanatan niya yung tax collector. Sinisisi at kinukondena. Kinukondena. Kaya mali. Tama yung papuri. No? Papuri pero hindi sa sarili. Dapat ang papuri natin lagi sa Diyos. Kung pupuriin natin ang sarili natin, sabihin natin, it's because of you, God. No? Because of you. Kaya ako ganito, medyo mabait-bait. No? Pero hindi rin eh, dapat be humble. Sabi nga, pag nagdadasal ka, always be humble. Kaya tayo lumuluhod eh. Kaya tayo nakaluhod pag nagdadasal tayo, pinapakita natin na tayo ay wala. We are nothing. Na tayo ay mas bababa kay Lord. Samantalang pag lumuhod ka, sabi niya, tinataas ka ni Lord. Tinataas ka. Kaya nakita nyo, pagka umaakit dito, pag rito ng mga tumutulong dito, nagje-genuflect. Ako, I prefer to genuflect talaga, hindi na bow. Hanggang sa nabebend ko yung tuhod ko.
Hindi pa masakit. Talagang luluhod at luluhod ako. Magje-genuflect ako, sabi ko. Lord, kaya sabi ko, Lord, mong pasasakitin yung tuhod ko, ha? Para continuous na ako nag-genuflect sa iyo. Ha? Yun. Ba't sino gine-genuflect ka natin? Ang majesty, sabi nga, ang kataas-taasan, si Jesus, ang hari ng mga hari. Yun eh. Noon mahilig ako manood ng mga YouTube at Netflix na mga tungkol sa mga hari-hari, yung mga medieval time na gano'n. Talagang pag andyan ang hari, baw sila, kuya, luhod sila. Kung hindi, tanggal ang ulo nila Tanggal ang ulo. Katulad nung kay panahon ni Daniel, nung sila ay nasa Babylonia, nasa Syria, nakakuha yung mga, nahuli yung mga Israelitas, na-exile sila. Mayroon time doon sa Old Testament, nabubuksan nila. Mayroon bang curtain, opening ng curtain ng isang Diyos nila? Pagano sila Diyos-Diyosan nila. Napakalaking ribulto. At mag-aalis na ng curtain. Aalisin na yung tabing. Lahat are supposed to kneel down or bow down. Kneel. Diyos nila yun pagano. Sino hindi lumuhod? Papatayin. Pag hindi lumuhod, papatayin. Dapat respeto talaga yung Diyos nilang pagano yun. Mga pagans po yung mga yun. No? Nasa Babylonia sila. May tatlong binata na hindi lumuhod. 3 young men. Alam niyo yung kwentong yun? Kay Daniel. May tatlong hindi lumuhod. Sabi niya, hindi kami sasamba dyan. Asambahin lang namin si Yahweh. O sige, umanda kayo, papasok namin kayo sa pugon. Pinasok sa pugon na malaki. Siguro meron silang pugon para pang-execute ng mga taong pasaway. Ipinasok yung tatlo doon. At dinoble pa, tinriple pa yung init ng pugon. O Ben, pang tao, doon susunugin sila. Nung sinusunog na sila doon sa loob, ay kumakanta sila. Nagpe-praise sila doon. Pinipraise nila si Yahweh. At nakita nila, medyo transparent siguro, kung ano yung cover nun, siguro glass na rin siguro. May glass o what. Nakikita sila, pero malabo. Sabi, di ba 3 lang ipinasok natin? Ba't naging 4? Isa sa kanila, pinasok sila ng anghel. Pinasok sila ng anghel. Kaya hindi sila naluto. Nakapaglabas nila. Sabi na, medyo mainit, pero buhay. Paglabas ng 3. Hindi naubos, hindi naluto. Kaya nagbago yun sa hari. No? Ako nga, yung Diyos nyo nga, mas makapangyarihan yung Diyos nyo. Parang gano'n na nangyari. So, yun, hindi sila sumamba doon sa Diyos-Diyosan na yun, niligtas sila ni Yahweh. Kaya nyo, ganun katindi noong panahong yun, panahon ng mga hari-hari, kahit na Middle Ages, kapag hindi ka magbow o lumuhod sa isang hari, lagot ka. Hari lang hari pa lang. Ang Diyos-Diyosan nila marami. Mga Romano, maraming Diyos yan Mga Grego, maraming Diyos yan Pati yung mga Pagano, maraming Diyos yan Hari pa lang nila yun. Kasi sila, dinudiyos nila ang hari. Ganun sa Egypt Basta pero ka, paraon, Diyos ka na rin. Ganun din ang mga Romano. They consider the emperor as God. Marami silang Diyos. Tayo, ang God natin, totoo. Sila hindi. Tayo pa lalo pala, dapat tayong magumalang sa ating totoong God. Pinakatotoo sa lahat ng totoo. Sila, mga Diyos-Diyosan lang yung mga sila No? Lalo pa tayo. Kaya ganun dapat ang bigay nating paggalang sa Diyos. Pag-worship natin sa Kanya. Pag-adore natin sa Kanya. No? Ito nga, ganun na nangyari dito sa Pharisee. Ang gino-worship niya dito, sarili niya Ang ginagalang niya dito, sarili niya. Ang sinasamba niya, sarili niya. Minsan ganun tayo. Si Saint Paul, nagbigay ng babala sa mga greedy, na ang greediness daw ay isang idolatry. Sabi niya, idolatry daw pag ikaw'y sakim. Bakit? Ina-idolize mo Mas
mas gusto mo yung kayamanan, no? O ano may kailangan mo, matakaw ka, o ano, sugapa ka. Lahat ng ganun, greediness. Kita nyo, yung mga addict, ginudyos nila yung droga. Ginudyos nila yun. Pag wala yun, hindi sila mabubuhay. Pag wala yun, talagang masaklap ang buhay. Parang ganun. Mahirap. Kaya, ganun, no? Hindi lang greediness yun, kundi slavery. Nagpapaalipin ka doon sa kayamanan, nagpapaalipin ka sa kapangyarihan, nagpapaalipin ka sa droga, nagpapaalipin ka kung saan ka mang addict. Yes, you become slave. Anong addiction mo dyan? Hindi ka malaya. Hindi ka malaya. Kaya na dapat tayo ay maging malaya. Alamin natin kung ano ang ating mga dapat na gawin at ano saan tayo medyo napapahamak tayo. Dapat, warning ni St. Paul yun sa atin. So, samantalang itong tax collector, sising-sisi. Tinisisi niya sarili niya, ba't ba ako nakapasok sa ganitong trabaho and nagbigang BIR ako dito, ba't napasok ako sa BIR? Tapos talagang, ayun ang sistema. Hindi niya masising no? Ang sisisihin lang niya yung sistema. Ayun ang sistema sa kanila noon. Hanggang sa ngayon, existing ang sistema. No? Tagal na pala niyan. Hindi ba nababasa ng mga pumapasok sa sistema na ito yung noon pa? Alam niyo po, ang history ay ginawa ng tao para matuto tayo. No? Para matuto tayo. Diba? History is also a great teacher. Yung mga mali-mali kapalpakan ng mga tao noon, mga ginawa doon, magera-gera, mga ganyan, mga et cetera, kaabusuhan na ginawa noon, tinituro sa atin na iwasan na. Huwag natin gagawin. Kasi makikita mo naman ang resulta sa kanila Sa kanila pa lang may mga resulta ng masama So tinituruan tayo noon ng history. And you know, ang Bible is salvation history. Istorya ito ng kaligtasan. Kaya yung mga masasama dito, talagang masama. Yung mabubuti, dapat kabutihan yun ang umiral. Yun ang tinuturo sa atin ng history ng salvation. Paano ka maliligtas? Sundan mo yung tama. At yun, yung mga pangangaral ng mga kamalian, iwasan mo, iwaksi mo. So, ganun, itong tax collector, tama, siya ay humihingi ng tawad sa Panginoon. Lord, nasa sistema ako Anong gagawin ko? No? Siguro ganun. Iwasan mo na lang siguro sabi ni Lord, moderate your greed. Hinahinayan mo. At unti-unti kang lalabas na lang dyan. Aalis ka na dyan later on. Sa pangangailangan lang kumakapit ang tao, kailangan Kailangan mabuhay Kaya gumagawa na rin ng ganun Survivor. Pero ngayon, ang mga nagsusurvivor, yung mga mayayaman din no? Hindi lang naman yung survivor of the fittest ngayon Dapat mag-survive din yung mga weak, yung mga mahihina. Sa ibang paraan, na magandang paraan. So, ang leksyon sa atin ngayon dito, no? Nasaan tayo dito? Paano tayo magdasal? Paano tayo umakto sa ating Panginoon? Makiusap sa ating Panginoon. Tinuro sa atin ng maraming santo. Natapot una, sa pakikiusap sa Panginoon, tayo ay mababa ang kalooban. Sa pagiging mababa ang kalooban, aaminin mo talaga na ikay makasalanan. Marami kang kapalpakan sa buhay. Marami kang kamalian. At yun ang hingi mo ng tawad sa Panginoon. Kung paano ka, o hingi ng tulong kung paano ka aangat at malalakas para labanan ang mga kamalian ng iyong ginagawa sa iyong buhay. No? At huwag tayong paparis sa Pariseo. Ito yung sinabi ni Jesus Diba yung sabi ni Jesus kung ganyan ka lang katulad ng kapariseo, pagtago ka na lang, magpagdarasal, huwag mong payabang. Huwag kang payabang-yabang. Huwag kang pakita-kita sa tao na ikay mabait, etc. No? Pag nagbigay isa ng limos sa isang kamay, huwag na ipaalam ng isa pa. Yun sikreto na lang. No? Magbibigay ka ng limos. Sekretuhin mo na, huwag ka na magpatugtog ng trumpeta. Ito, magbilimos na ako. Ito, ang laki ng limos ko, 50 pesos. 50 lang pala. No? Hindi. Malaki siguro. No? Huwag mo nang ipagyabang.
Tingnan nyo yung nagbibigay ng koleksyon na balo. Siya daw ang may pinakamalaking ibinigay. Kusing, binigay niya. Kusing. Kasi may aray. Masakit sa kanya. Yun na lang ang pera niya. Binigay pa niya doon sa collection box ng kanilang altar, no? Sa templo. So, mga kapatid, yan ang magandang balita sa atin ng Panginoon. Pagdasal natin. At ito, mali dito dahil sana, kung sabi ng mga ibang tao, nagtatanong, Father, paano kung pagdarasal mo na yung tao na masamang tao, mamatay ka na sana? Yan, no? Lord, kunin mo na yung tao ngayon. Okay, Lord, tama ba yun? Tanong ng iba. Sabi ni St. Paul, pagdasal mo, si Lord din nagsabi nito ang mga umaaway sa iyo. Pagdasal mo, ang nagpapagalit sa iyo. Pagdasal mo, ang umaapi sa iyo. Ang umaabuso sa iyo. Pagdasal mo sila. Ano yung pagdarasal, Father? Na sana maglaho na sila? Hindi. Na sana matauhan sila. Matauhan. At makabalik sa tamang landas. Tingnan mo si Jesus, nakapako sa krus. Ano yung unang binanggit niya? First word. Diba? May 7 last words. Ano yung first word niya? Alala nyo? Alam nyo yan Kunyari pa kayo. Tay, patawarin mo po sila. Di nila alam ang kanilang ginagawa. Patawad ka agad. Patawad. Ngayon, tanong ko, napatawad kaya yung mga nandun sa ibaba ng krus? Yung nagpako sa kanya, yung naghampas sa kanya, yung sampal-sampal sa kanya, nagnuntok-nuntok sa kanya, napatawad kaya? Kung hihingi sila ng tawad, yes. Kung hindi hihingi, hindi patawarin. Yun ang trabaho ng Holy Spirit Ang Holy Spirit daw, hindi nagpapatawad sa mga taong hindi humihingi ng tawad. Sabi ni Lord, diba, merong kasalanang hindi pinapatawad. Yung kasalanan kontra sa Espiritu Santo. Ano yun? Yung hindi ka hihingi ng tawad. Yun ibig sabihin nun. Hindi mo aaminin ang iyong kasalanan. Yun. Pag di ka umamin at hingi ng tawad, hindi ka patatawarin. At may kasunod pa yan. Pagbayaran mo. Bayaran mo yung ginawa mo. Sa anong paraan? Kung umutang ka, kung nanakaw ka, ibalik mo. Kung kayo nanakit ka, punta ka at bumawi ka. O ito, saktan mo ako. Parang ganun siguro, no? Bumawi ka na lang. Pag kayo pumatay, hindi ka na mapapatay ng tao. Patay na siya, no? Kaya kayo pumatay, kaya ang katumbas yung buhay mo. Ganun lang yun. No? Kaya noong pinapayagan noon yung death sentence Noong pinapayagan Sa mga Muslim, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Hanggang ngayon, nasa lex talyon pa sila Law of retaliation, gantihan. Andun pa sila kasi hindi sila Kristiyano. Tayo Kristiyano, hindi tayo pala ganti. Sabi ni Jesus sumusunod lang naman tayo. Pero yung mga hindi Kristiyano, tignan nyo, away ng away, walang tigil. No? Nasa lex talionis pa sila The law of talion. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Yan. Hindi sila papatawad. Kaya magulo. No? Nag-aaway itong lahi ni Ismael at saka lahi ni Isaac. Andun sa Middle East. Laway ng away. Si Ismael ang pinakatatay ng mga Muslim. At si Isaac ang tatay ng mga Hudyo. Kaya away sila ng away. Magkapatid yun. Magkapatid sa ama. Si Ismael at saka si Isaac. Ayan lang, si Ismael, anak ng slave, alipin. Si Isaac, anak ng legit ni Sarah. Kaya yan, pagdasal natin sila, pagdasal natin na, Lord, magbago sana, bumalik sana sa iyo. Pero ang pagbabalik, hindi ganun kadali. Sabi ko na nga, ang pagbabalik una kailangang tanggapin ang kasalanan, pagsisihan, na hindi na babalik uli, hindi na ulitin, at pagbayaran. Pag hindi mo na pagbayaran sa lupa, pagbabayaran mo sa kabila.
Yes, either sa purgatorio o sa impyerno, kung saan ka doon nababagay. Dalawa lang yan. Ang pangatlo, syempre, langit. Hindi lubos na yun doon. Laking kabayaran na yun doon. Hindi na yun bayad ng utang. Ikaw na ang nasagana doon. Mga kapatid, continue tayo sa pray. Pray tayo ng pray. Kung meron man tayo naiisip na taong nagpapasakit sa atin, o sumasapasakit na ating kalooban, o nagpapasama sa atin, pagdasal natin. Huwag natin silang kaligtaan. Huwag natin pagdasal ng masama, kundi yung kabutihan. Pwedeng magbago Pwedeng magbago. Maraming mga paraan para baguhin ng tao. Pero siyempre, dadaan sila sa proseso. Yun na nga. So, mga kapatid, magpasalamat tayo kay Lord. Pinaalam sa atin ito. Kasama sa ating buhay ang pagdarasal. Huwag nating kakaligtaan at huwag nating lalaktawan ang buhay pagdasal na atin na tinuro rin ng ating Panginoon at sinabing kailangan natin iyan sa ating buhay. Amen. Please all stand and we shall profess our faith.